Attorney Juan, what is this line rental? Kasi may narinig, alisin na rin daw yung line rental. Bakit daw sila magre-renta ng linya? Explanation sa akin, I don't know kung tama. Dahil hindi makapag-deliver si generator, ibang generation company na pinagkunan ni distributor, yung linya daw, re-rentahan nung pangalawa. How do you explain it? Kaya nga po, gusto natin malaman, what is line rental? Ano ito? May kuan? Renta ng ano? In the wholesale electricity spot market, electricity is not priced at a single uniform rate nationwide. Instead, prices are set separately at each connection point or node on the grid, a pricing system called locational marginal pricing. The price at any given node reflects three things: the cost of the cheapest available generator, or siya yung nagsiset ng system marginal price, the cost of electrical energy lost as the power travels through wires, or the cost of marginal losses, and when the transmission lines or interconnections are congested, an added cost that reflects the fact that cheaper power elsewhere cannot fully reach that point, the cost of congestion. Add this all together, you'll arrive at the locational marginal price at each node. Many buyers and sellers of electricity in the WESM have bilateral supply contracts, and where a generator agrees to deliver a set amount of power to a customer at an agreed price, however, due to the price difference for each node, because there are nodes, generator nodes, there are customer nodes. Due to the price difference for each node, the prices at the sellers and the buyers' locations often vary. Line rental is the amount needed to reconcile that difference, as it is the charge or credit that recovers the real cost of moving contracted power from where it is generated to where it is consumed through a grid with losses and at times congestion. It is not meant to be an arbitrary fee. It is meant to mirror actual physical and market conditions. Explain ko lang po in layman. Ito pong ating buong bansa, may iba-iba tayong nodes. At doon sa pricing principle na nakalagay sa ating WESM rules, inadapt po natin yung nodal pricing or locational marginal pricing. Nagkakaroon po ng line rental dahil po at each node iba-iba ang presyo. Ang isang generator maaaring nakakonekta dito sa node na ito at ang LMP niya maaaring mas mababa or mas mataas kaysa doon sa customer node naman na kung saan meron siyang kakontrata na susuplayan dapat. Maaaring may difference ito, kaya ang theory lang po ng pagkakaroon ng line rental, hindi po ito bayad para sa NGCP para do sa linya. Ito lang po ay, ang konsepto nito is parang economic rental. Kakailanganin kasi na makakolekta ng enough na amount o yung trading amount mula sa mga customers nang sa ganon ay mabayaran yung mga generators naman doon sa presyo ng node nila. Kaya nga, locational marginal pricing, iba ang presyo ng generator node, ng customer node. Ito po yung pambalanse. Yung line rental, kaya ito may formula rin ito na kung saan makaka-generate ng presyo mula sa customer at makaka-collect ng trading amount. At itong trading amount na ito, ipunin nito lahat ni IMOP, ng WESM operator, at ito ay gagamiting pambayad doon sa mga generator based doon sa presyo nila na lumabas. Merong sobra ito, merong din pwedeng kulang or surplus or deficit. Ito yung tinatawag nating net settlement surplus or deficit. Dahil nga pambalanse talaga ito, dahil nga hindi pare-pareho ang presyo ng node, ang mangyayari lang, itong sobra na yan, i-allocate doon sa mga customers na nag-contribute doon sa pagkakaroon ng surplus na yan in the proportion ng kanilang contribution. This will somehow, kung ang line rental na lalabas mataas, pero sa pagbabalik ng allocation ng NSS dun sa kanila, dahil sila yung may mas mataas na, mas malaking contribution sa NSS, may babalik din sa kanila. Except that, nung nangyari in the past,
hindi nagiging fair or equitable yung balik ng NSS. At just this morning, during our commission meeting, we have approved the issuance po of an order that will correct this. And babalikan po namin hanggang 2021. Papa-audit po namin sa IMOP yung naging singilan at yung naging balikan ng NSS. Nakita po kasi namin dahil nung nag-interconnect ang Visayas at Mindanao, nakita po natin that every time na nabibreach yung thermal limit o yung nako-congest yung HVDC interconnection ng Visayas and Mindanao, nagkakaroon po ng line rental spikes dahil dapat sana ang ating nodal prices will be based on just one SMP or system marginal price, yung presyo ng generator na tinawag to serve the demand. Kaya lang po, pagka na-constrained at na-congest yung interconnection na yan, Visayas and Mindanao, Luzon and Visayas, ang system po natin, yung MDOM, naglalabas ng dalawang SMP. At yung karaniwan sa Mindanao, mas mababa yung nagtatakdang generator ng SMP kaysa dun sa Visayas. At kaya nagiging malaki ang variance nung nodal prices ng Visayas at Mindanao. Kaya kung ang isang distribution utility ay sa Visayas, ang kakontrata niya, kabilateral niya is nasa Mindanao, since hindi maitawid yung mas mura na generation na yon galing doon sa kakontrata niya because of the congestion sa HVDC, ang mangyayari po niyan, yung generator na magsusupply ng pangangailangan ng customer na yan, manggagaling dito sa region na mas mataas ang LMP dahil ang nagset ay yung ng system marginal price dyan ay yung mas mahal na planta. Kaya po, mas malaki ang kinokolektang line rental like in the case of the Visayas doon sa kanila. Ma-mitigate sana yan kung ang balik ng net settlement surplus dahil magkakaroon po ng surplus dahil ang bayaran na kolekta mo dito sa Visayas malaki ang LMP dahil based sa mas mataas na SMP. Pero ang babayaran man ang isa-settle mong generator nandun sa region or sa Mindanao na mas mura ang bayad dapat sa kanya, malaki yung magiging surplus. Kung yung net settlement surplus na yan ay naibalik doon sa Visayas DU na nag-contribute ng malaki dyan sa line rental na yan, mau-offset somehow yung line rental spike na tumama sa kanya during that time na na-hit yung thermal limit ng HVDC. So we are happy to announce that just this morning we have resolved the matter and will be issuing the order po to correct that anomaly in the pricing sa WESM po. When you say correct, magkakaroon ba ng refund ng mga consumers dyan po sa Visayas? Opo, kasama po sa directive namin to IMOP is balikan niya up to 2021 para makita yung times na breach yung HVDC thermal limit at papatingnan po namin kung paano ang naging allocation dyan versus yung dapat na naging allocation based dito sa solution that we will be asking IMOP to implement. So magbe-benefit po dyan yung mga consumers. Tama po ba? Opo, dahil po especially doon sa mga regions na nagbayad ng malalaking line rental pero hindi sila nakakuha nung tamang allocation ng net settlement surplus. Yan ang problema dito, Attorney Juan. Kung hindi po napaparinig, nakakarating sa komite na itong mga problema na yan, nahahayaan na lamang po. Mabuti na lamang po, meron tayo mga cellphone, may social media na tayo na nagre-reklamo mga kababayan natin. So, itong line rental na ito, nag-a-appear po ito sa billing, di po ba? It is part now, from the DU to the consumer, it will be part of the generation charge po. Sina-charge yung generation charge. Okay, so hindi alam ng kababayan natin, nagbabayad siya ng line rental. Because nakapaloob mo sa generation charge. Yes po. See, that's just what I'm saying here, Attorney Juan. Ito yung problema ng mga kababayan natin. I mean,
parang dati siguro, like I was said in my opening statement, electricity is a luxury. So siguro, back in the 70s, 80s, pero ngayon po lahat gumagamit, kailangan mo ng kuryente kahit na po yung mga illegal settlers. Bibili ng electric pa na sobrang init di mga katulog. I mean, using electricity. Before, pwede pong magpaypay lang eh. Okay na, solved na. Ngayon, hindi na po pwede. Kailangan mong something para makatulog ka. Kung hindi, matutusta ka pagising mo. Baka naligo ka na sa pawis. Ito yung sinasabi ng mga bayan natin na parang sobra naman. I mean, lahat na ipinapasa sa mga kababayan natin, including line rental. Kasalanan niya ba na maubusan ng power itong lugar na ito, Attorney Juan, at lilipat si ganun pupunta ng Mindanao? Bakit siya mamumroblema? Hindi, nawalan tayo ng kuryente sa region na ito, kaya kukuha tayo sa ganun. Bakit po niya kailangan sagutin? Di ba? This is the business of the distributor at saka yung sinasabi lang retailer. Sila ho may problema noon, hindi ho yung consumer. Kasi kung lagi, lahat na lang ipapasok mo na, kaya nga po, I believe this is the right time. Now we really have to review the EPIRA law because it was and being abused. Naabuso po eh. Lahat po ikinarga na lang. Parang akala mabuti po sana kung lahat po ng consumer ng kuryente mayaman, di ba? May extra. Wala nga, sapat lang po. Pambili ng pagkain, ng ulam, it's not sufficient enough. Pagpabaon ng anak sa eskwela, hindi pa, idadagdag mo pa sa line rental. Yun po yung sinasama ng loob ng mga kababayan natin. That's why they're angry. They're angry at the government. Anong ginagawa mo gobyerno? Kahit anong administrasyon, ilang administrasyon na, parang hindi natin napansin, ngayon lang na napansin. Mabuti you agree with us na kailangan review ng EPIRA law. And we thank you for that. Hindi lang siguro yung EPIRA, pati all the regulation law, it is high time that we review. Kasi may nakikita po kami dito po sa Senado, sa Kongreso, na meron po mga loopholes, may mga gray areas kung saan nagtatago itong mga companies. Now we have to correct, we have to rectify, kasi hindi, dapat these laws, sabi nga, na pabor para sa consumer dahil magpababaan. I don't know if the Philippine Competition Commission will agree with me. Hindi po sila nagpababaan, Attorney Foronda. Nagpapataasan pa. We are at the mercy of these companies, the generation companies, the transmission companies, distributors. Ganon din po sa mga oil companies. Imbis na magpababaan, because when they pass this law, nag-aaral pa lang yata ako, nasa college pa ako noon, sinasabi, makikinabang ang sambayanan dahil magpababaan. Hindi ho eh. We pay the most electricity rate in Southeast Asia. Tinalo na po natin ang Singapore. Dati po Singapore ang pinakamataas. Sila na po ngayon, pangalawa nila sa atin. Nanguna na po tayo, number 1 na tayo. Mabuti sana kung sa sports. Hindi. Sa pagbabayad ng kuryente, pagbabayad ng mga gasolina, fuel. Mabuti sana kung first world country tayo. We're not. We're a third world country, ladies and gentlemen. And if you look around, you look over the left and you look to your right, you see people hungry, walking around, trying to meet both ends every day with the money that he has or she has in her hand. Paano pagkasyahin? Pagdating ng electric bill, Diyos ko po. Tapos sabihin niya, Mama, meron kaming submission sa school. Tapos meron na, kumakatok na yung may-ari ba yun, magbayad ka ng renta ng bahay mo. And these things we really need. And I know all of you will agree with me that we have social responsibility. I mean, from the generation companies, distributors, transmission companies. Try to look at our social responsibility obligation. Well, it's not, I don't say it's an obligation, but try to look at the social responsibility, your contribution. Just look around. It may not be enough,
Would not be enough that you're saying 2%, 1% na po, 0.5 na lang. Still, si ordinaryong Juan Maria will be happy. Ay, salamat na bawasan. Ay, thank you. Baka magpasalamat pa sa'yo. Ay, thank you. That's what I'm saying. You see, these charges. System loss, yung isa, line rental. I hope we can do something about this. And Attorney Juan, you have to execute that yung sinasabi niyo na refund or whatever it is. May paki-monitor po na kung hindi talaga natin maalis yung line rental. But we'll talk about it in the succeeding hearings on this amending the apparel law. Comsec, who's next?